Hello, what's up? For today's video, ito na naman tayo, gagawa na naman tayo ng panibagong poster. So nakikita nyo, iba yung setup ng paggagawa natin. So medyo inayos ko na at medyo pinalawa ko na yung sakop ng video o yung kuha ng cam na ginagamit natin. So ayan, syempre bago tayo mag-start, nagkape muna tayo, no, para gising na gising ang diwa natin at para makapagbuo tayo ng isang poster na mas maayos at mas maganda kasi syempre sumisigla ako pag nagkakape ako eh. I-shoutout sa mga coffee lover dyan. So ayan, itong ang poster nito ay hatid sa inyo ng, hindi, joke lang. Bale, itong poster nito ay ni-request lang, no. So ito yung poster team natin. So ang team natin ay mga daan tungo sa mas matuwid at maaliwalas na inang bayan. So ayan, may kinalaman siya sa progreso, no. So pag sa mga gawain o yung mga aktibidad na pwede mong gawin bilang isang kabataan o bilang isang mamamayan, no. So ayan, puro symbolism lang yung ginamit ko dito, no. So hindi ako masyadong nagbigay ng mga tao, mga characters o kaya yung mga objects na hindi naman ganong related. So ayan, medyo phoenix ko na yung mga symbolism na ginamit natin. By the way, isisingit ko lang, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa ating channel bago tayo magpatuloy sa ating ginagawang video, subscribe mo na yan, pindutin mo lang saglit yung subscribe button at kung nagustuhan mo yung video na ginagawa natin, pwede mo naman siyang i-share para mas marami pang makakita o yung makapanood ng videos na ginagawa natin. So ayun lang, balik tayo sa topic natin at sa poster na ating ginagawa. Bale, sa unang part nga pala ng video is nabanggit ko na ang poster na ginagawa natin ngayon ay ni-request lang, no. Bale, humanap ako ng mga magagandang topic na alam ko pakikinabangan ng mga estudyante, lalong-lalo na ngayon na panahon ng pasukan. So, ayan, syempre, iba't ibang topic ang ginagawa o binibigay ng mga teacher, no, at saka sa iba't ibang ahensya na nagdaraos o gagawa ng mga poster making events. So, ayan, syempre, mas maraming poster events sa mga schools, iba-ibang tema at mga iba't ibang klase ng pa-contest yung ginagawa nila, no, na related about sa poster making. So ayan, ito yung isa siguro sa mga tema na binigay ng mga opisyalis ng bumubuo ng poster making sa school nila, no. So ayan, bali simulan na natin i-explain yung ginagawa natin, no. So sa bandang taas o sa upper part ng poster is may makikita tayong isang babae, no. So ayan, nakikita nyo naman na hawak-hawak niya o yakap-yakap niya yung mga pwedeng maging resulta, no, kapag once na inalagaan niyo yung inang bayan o yung sa tamang proseso at pag-aalaga ng inang bayan o yung sinasabi nilang Mother Earth, no. So ayan, nakikita nyo sa loob, ayan, may mga buildings at o kaya yun yung representa sa development, no. Sabi kasi dito, no, matuwid at maaliwalas na inang bayan. So ayan, ayan yung representasyon nun, no, about sa modern technologies at saka yung mga maayos na facilities, ayan, sa transportasyon, ayan yung mga tumutukoy sa maayos na inang bayan. Bali, yung mga simbolo na ginamit ko o yung mga simbolismo na aking ginamit is yung mga matataas na building. So, ayan, meron din yung sa MRT o yung sa LRT, no? Tapos yan, yung daanan, ayan, yung bahay, tapos yun yung mga proper signage tulad ng dun sa stop go, no, na light. Yan, sa mga pedestrian, di ba, makikita nyo yun sa mga kalsada kapag basta maayos yung yung sistema ng trapiko. Tapos yan, yung flag. Syempre meron diyang flag na sumisimbolo syempre sa nasyon, no. Pero hindi ko na masyadong inaayos yung flag diyan kasi wala naman akong tinutukoy na bansa, no. Bali parang simbolismo lang 'yan. Tapos syempre yung nga yung sa gilid, mamaya makita niyo yung bilog sa gilid sa may taas ng building is sumisimbolo yan sa proper waste management, no. Kailangan maging malinis. So ayan yung reuse, reuse, recycle na simbolismo. Yan mamaya after ko matapos yung mga pagkukulay is bibigyan natin o i-emphasize natin. By the way nga pala, hindi ko kaagad nilagyan ng marker, no. Ito yung unang poster na ginawa ko, tutorial na ginawa ko na hindi ako gumamit ng marker. Bali, kasi sabi nila bakit daw lagi ako naka-marker. Magamit ako agad ng marker kasi ewan ko sa kanila kasi mas gusto nila yung ganitong process, no. Pero dati talaga ganito yung proseso ko ng paggawa ng poster. Pero kasi syempre nagtututorial nga ako at gumagawa ko ng mga video tutorial is gusto ko na mas nakikita nyo kaagad yung mga object o yung mga symbolism na ginagamit natin bago natin kulayan, no. Parang nagkakaroon na kaagad kayo ng visual kasi pag once na ganito yung ginawa ko sa tutorial is parang mahihirapan kayo, no. Tsaka syempre isipin nyo muna kung ano ba yung mga kinukulayan nito, yan. Tsaka parang mahihirapan kayong bigyan ng visualization, no.
ayan, sa pagkukulay nga pala, bali gumamit na lang ako ng mga light colors, no, para mas buhay at saka para mas kitang-kita kaagad yung poster na ginagawa natin, no. Kapag once na example, kunwari, gagayahin nyo to, o kukuha kayo ng idea dito, tapos ngayon, syempre, isasali nyo sa isang poster making event. So, ayan, mas mabilis na mapapansin ng mga judge yung nilagay nyo o yung poster nyo, kasi nga, yung kulay na nilagay nyo, sobrang titingkad at malakas maka-attract o tao atensyon sa mata ng mga makakakita. So, ayan, isang technique yan o isang sikreto yan na ginagamit ko kapag once na gumagamit ako ng poster, no. Tapos ngayon, syempre, wala naman akong ganong tao na nilagay dito o iba't ibang character na nilagay dito. So, ayan, ginamit ko na may skin tone ng tao is yellow, no? Para syempre, buhay na buhay at wala naman tayong binibigyan ng emphasize o in-emphasize na tao dito sa loob ng poster. Kasi ang tinutukoy dito is yung inang bayan. So, syempre, hindi naman talaga tao ang inang bayan. Parang lang siya, pinangalanan lang o bilang simbolismo lang sa Mother Earth natin o sa mundong kinabibilangan natin. So ayan, sa bandang baba nga pala gumamit ako o nagdrawing ako ng iba't ibang mga tools, no, na ginagamit sa pagtatanim o paghahalaman at saka sa pagkukumpuni o paggawa ng mga building o mga gusali, no, o kaya sa mga pagtatayo ng mga bahay. Ilan sa mga simbolismo na ginamit natin ay yung martilyo, yung piko, ayan yung pala, at saka syempre yung tinidor o yung minsan pwede rin yung kalaykay na tinatawag, no. So ayan, nakikita nyo na syempre binigyan ko nga ng emphasize at saka nakikita nyo na nasa lower part siya, bali parang pinapakita dito sa poster na to na ito yung mga kailangan para magkaroon ng maayos na sistema at saka malinis na kapaligiran. At yun, patapos na nga itong video na ginagawa natin at itong poster na ginagawa natin. So ayan, tuloy-tuloy lang. By the way, subscribe kayo sa channel ko, like nyo yung video, mag-comment kayo sa TikTok channel at sa Facebook page natin kung ano pa yung mga re-request nyong poster making team at gagawa natin yan. Sa mga gustong magpagawa, DM lang ng message at re-respondehan natin kaagad yan. So ayun lang, maraming salamat sa panonood. And ito na ang finished product natin. Thank you and God bless.